Ilan nating kababayan ang napipilitang tumigil sa pag-aaral para magtrabaho at makatulong sa pamilya. Pero marami pa ring out-of-school youth ang hindi nawawalan ng pag-asa. Itinutuloy nila ang kanilang edukasyon sa pamamagitan ng Adult Night School. Balitang hatid ni JP Soriano. Yan. 15 taon ng kasambahay ang 36 na taong gulang na si Nerissa. Sa umaga, sub-sub sa gawaing bahay. Pagsapit ng hapon, nagsusunog naman ng kilay sa eskwelahan. 4th year na si Nerissa sa LaSalle Green Hills Adult Night High School. Nang magtapos ng grade 6 sa Sorsogon, nahinto na siya at namasukan para mapag-aral ang bunsong kapatid. Obligasyon ko para sa mga kapatid ko. Kasi ako yung ate. So, kailangan. Kasi that time din po, nag-50-50 din ako. Hindi rin sila dumalaw. Ayun, tanggap ko naman po. Hanggang sa makilala ni Nerissa ang kasalukuyang employer na taga-Caintarisan. Sinabi niya sa akin na napatapos mo na yung bunso mong kapatid and then ikaw naman. Maraming salamat. Dahil sa kanila, nakuha ko to. Nandito ako ngayon sa harap ninyo. Tapos, utang ko sa kanila din yung pangalawang buhay ko. O yun, mahal na mahal ko po sila. Dahil minahal po nila ako. Ngayon, isa si Nerissa sa top students ng kanilang batch na magtatapos sa susunod na taon. Isa pang estudyante ng LaSalle Green Hills Adult Night High School ang 58 taong gulang na si Ador. An abortion found at 73%. Sa edad na 15, naging dishwasher, panadero, hanggang maging pastry chef sa isang hotel. Napagtapos na niya ang mga kapatid at anak. Ngayon, siya naman. Sabi ko, dapat mag-aral ulit ako. Ituloy ko yung aking pangarap na makapagtapos ng high school. Tapos one time, nung 2009, pagbukas ko po ng radio, dalhin ko po kay Mike Enriquez, kay Mr. Mike. Kayong mga kargador, kayong mga tricycle driver, kayong mga taxi driver, kayong mga hindi nakapagtapos ng high school, meron pong ngayong pagkakataon para kayong makapasok ng high school. Nag-open po ang LaSalle Green Hills. So, sabi ko, ito na siya ang aking yung pinakaihintay. Ayon sa principal ng eskwelahan, walang absent at hindi rin nalilate si Mang Ador kahit pa raw minsan kulang ang pamasahe. Parang tatay na rin sa kanyang mga kaklase si Ador. At ngayong Marso, matutupad na ang kanyang pangarap dahil magtatapos na siya. At napili pang gawaran ng Outstanding Student for Discipline Award. Nalaman din ng isang International Women's Advocacy Group ang kwento naman ni Nerissa at nakatakda ring bigyan ng parangal. Laging may pag-asa. Hindi pwedeng sabihin tapos na yung pangarap. Laging may pag-asa, may Diyos na nakaantabay, may mga taong tutulong. Maniwala ka sa sarili mo. Ang kwento ni Ador at Nerissa patunay na anumang hirap ang pagdaanan. Walang imposible sa isang taong nagsusumikap na makamit ang minimithi. JP Soriano, GMA News.